Mga kapuso, sensitibo po Sensitibo itong po ito. Mm. balitang ito pero may narapat po nating Mm. makapanayam ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Tignan natin tandem kasi kabilang po sila sa mga nag-aalok ng kailangang tulong, no, psychosocial support dun nga po sa mga nakasaksi marahil dito pong insidenteng ito. Nasa ating linya ang tagapagsalita po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, magandang gabi. Riding in tandem po ito, Glenn at Henry. Hi Asik. Hello po. Asik Irene, ayan. At Yan, syempre mga tandem, katandem, tayo ho ay makiki-update dun po sa mga ongoing pa rin na pagpapahatid ng tulong. Remember, ang tindi po ng naging epekto ng habagat, hindi lang po nung dalawang nagdaang bagyo tandem at Mm. mukhang nagpapa-replenish na ng pondo ang DSWD. Ayan, nasa Oo. ating linya muli, balikan natin. Asik Irene Dumlao. Ma'am, magandang gabi po muli. Glenn and Henry, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Yes. Ma'am, ano na pong naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, no, ng DSWD matapos nga po itong insidente, ma'am, nito pong shooting incident dito nga po nangyari sa isang eskwelahan sa Zamboanga, ma'am? Well, of course, unang-una, Glenn and Henry, tayo ay nagpahatid, no, ng ating pakikiramay, Mhm. pakikisimpatya sa lahat ng mga naging biktima dito nga sa nakakalungkot na pangyayari dyan po sa Zamboanga City. Mm. Kaninang hapon po nakipagpulong ang ating pong representatives ng Field Office 9 sa community po ng paaralan Mm. para maipahatid ang ating pong pakikiisa at pakikidalamhati sa lahat po ng naapektuhan. Mm. Mahalaga yung ipinahatid natin, nag-extend tayo ng assistance kung kinakailangan. And of course, yung ding paggalang natin doon sa Mm. mga pamilya Mm. na of course nag-undergo rin kasi sila ng isang proseso, Glenn and Henry. Opo. Mm. At sinusuportahan natin sila. But we assured them that for any assistance that they may need, we are here, the national government is here, and we're very much Mm. ready to extend our support and assistance. Mm. Ngayon, we're currently checking on the situation and kung maging maayos na po yung sitwasyon ay maaari pong magtungo si Secretary Rex Gatchalian sa Zamboanga City. Opo. Oo. Pero sa ngayon po, ASEC, automatic ba tayong magpapadala kaagad ng grupo doon sa paaralang 'yon para naka-standby na kaagad sakaling may humingi agad ng tulong po ng ating mga Mm. psychological Support, oo. support po? Yes, in fact, kanina nga nung nagtungo sila sa paaralan, no, yung ating pong mga personnel and Mm. officials, nagtungo sila sa paaralan, dala-dala na rin po nila yung ating We Support Team, yung Mm. pong ating mga social workers na nagsasagawa talaga ng psychosocial intervention. So, Mm. iprinesenta po natin ang ating pong programa at serbisyo at sabi nga natin sa kanila, we're very much willing to help and assist in the provision of psychosocial first aid, especially po doon sa mga bata na naka-witness nung nakakalungkot na pangyayari. And of course, to extend the same service doon naman po sa mga pamilya ng mga naging biktima. Mm. But sabi ko nga po, iginagalang din natin ang community, yung pong paaralan, dahil sa period po na ito, alam natin na mabigat pa yung kanila pong pinagdadaanan. But we assured them that if they're ready and they need support from the DSWD, we're very much willing to extend the same to them. Ma'am, sa mga hindi pa gaanong tandem, yung para bang hindi nila binibigyan ng highlight gaano, no, itong mga psychosocial support. Ma'am, ito lang sa ating mga kabayan, gaano kahalaga na nagkakaloob po ang ating social welfare, no, office ng gantong psychosocial support na tinatawag, ASEC? Oo, mahalaga po Mm. kasi yung pagpapahalaga sa mental well-being Yun. ng isang individual o pamilya Mm. na sumailalim sa matinding krisis. Mm. Apart from the financial and assistance that we extend, Oho. ay mahalaga yung non-material assistance. Mm. Kasi po, hindi biro yung pagdadalamhati, yung Mm. lungkot, yung trauma, yung anxiety ba, yung pagkabahala na nararanasan ngayon ng mga
pamilya at individual na Oo. nakaranas nga po nitong biglang shock na kanilang naranasan. So, Mm. to help them recover from this sad incident, Mm. kinakailangan po may nakakausap sila. Kinakailangan ma-express po nila yung kanilang nararamdaman. Oo. Mahalaga po na may makausap sila para itong kanila pong experience ay maibahagi. Kasi wala po dapat individual na dapat pagdaanan itong sitwasyon all by themselves. Mm. Kinakailangan po ng suporta, kinakailangan po na may makinig para ma-share din nila, mailabas din nila yung kanilang pagdadalamhati. Kasi kung kinimkim po nila ito Tama. Oo. at hindi po nila hindi nila ma-express, it could affect them and it will delay the process of recovery for that individual. At Mm. kabilang sa mga dapat mabigyan nito, ma'am, yung mga nakasaksi, lalo na kahit nga, ma'am, siguro hindi ka nakasaksi, halimbawa narinig mo lang yung alingaw-ngaw, halimbawa, ma'am, ng putok, grabe na rin yun, ma'am. Tama, Mm. especially para sa mga bata. Oo. Kasi sabi nga natin, dapat ito pong mga bata, they grow, they develop, they thrive in environments that are nurturing and are not detrimental to their growth and development. So mahalaga po na sila din ay ma-express nila, maibahagi rin nila kung ano yung kanilang naranasan o ano yung kanilang naramdaman. Yung takot at pagkabahala, dapat mai-express din nila yon. Mm. Kasi po, ito ay makaka-apekto sa kanilang pag-aaral, sa kanilang performance, and later on, it could affect yung kanila pong paghubog. And kung hindi po natin maituro rin. Babalikan na natin si Ate Irene, please. Oo, na may sinasabi si ma'am. Oo, Mm. alam mo Tandem, hindi lamang sa ganitong sitwasyon kailangan ng psychosocial support Oo. Tandem, no? Kasi alamin din natin Tandem kung sapat ba yung bilang ng kanilang team na mag-handle nito dahil hindi lamang sa tulad ng binanggit natin, hindi lamang sa ganitong senaryo kailangan yan sa panahon din po ng kalamidad, Totoo kailangan yan. po ng mga ganyang klaseng suporta. Kaya Oo, dahil very traumatic po lalo na pag medyo malaki yung kalamidad na iyong pinagdaanan Tandem. totoo naman, lalo kung hindi bago sa'yo. Halimbawa, Tandem, yung iba biglang sarap ng buhay mo sa bahay, tahimik ka doon, biglang mag-evacuation center ka. Nandiyan muli, Asik Oo. Irene, nagbabalik kayo, ma'am. Oo. Asik. Opo, Ayan. sorry Glenn and Henry, naputol po tayo. Opo. Sunod po naming tanong, Asek, sapat ba yung bilang na ating team na nag-handle ng ganitong suporta, ma'am? Well, yes. Opo, marami po tayong mga social workers na trained Yan. na magsagawa o mag-provide ng psychosocial interventions. And sa lahat po ng ating mga field offices, meron tayong mga psychologists, meron din tayong mga social workers. Kasi kung matatandaan po, lahat meron pong mga centers, residential care centers, ang DSWD. And lahat po niyan ay meron tayong mga experts or mga professionals who are trained to administer such service. Opo. Hindi ba natin pwedeng ipahiram muna sa DepEd yan, ma'am? Kasi yung DepEd medyo kinukulang. Kinukulang yata. But anyway, Ma'am Irene, tawid lang ako ng konti. Ma'am, kumusta na? May bagyo na naman tayong bagyo. Ito naman si Neneng. Ma'am, kumusta ang preparation ng DSWD, ma'am? Mukhang kanina narinig ko parang may kailangan na ba mag-replenish muna ng budget din, ma'am? Dahil nga sunod-sunod itong kalamidad natin, ma'am. Well, bilang paghahanda sa any eventualities, kasi ganyan po kami sa DSWD, sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, hindi lang po tayo naghahanda kapag may kalamidad na. Tayo po ay naghahanda araw-araw. Kaya kung makikita niyo po yung family food packs natin na nakapreposition sa mga warehouses ng DSWD, nasa around 4.3 million pa. Araw-araw nagpo-produce po tayo sa Pasay City at sa Mandawi City. At gayon din po, siyempre meron din tayong mga framework agreements, nag-draw down tayo from those framework agreements para ma-sustain natin yung ating disaster response operations. Ngayon po, nagre-request tayo ngayon ng replenishment ng ating quick response fund from the Department of Budget and Management para magtuloy-tuloy po yung ating isinasagawa ng humanitarian assistance and disaster response. Bahagi yan ng proseso na ginagawa ng DSWD kasi kapag yung ating
quick response fund ay na-utilize na natin, at least 50% of it, we could really request for replenishment. Again, sabi ko nga po, araw-araw tayo na nagpo-produce ng goods habang nagsasagawa tayo ng response operations, kasi parang kanina galing tayo ng Macabebe, Pampanga, Opo. Bacolor, Pampanga. Ano naman po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-preposition natin ng goods. Kasi ito ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyaking mabilis at sapat yung tulong na naipapahatid po natin. At Opo. meron pa tayong reserba, ma'am. So far naman, family food packs. Tama po, no? Mm. Yan, talagang direct, tuloy-tuloy yung pag-produce natin ng mga family food packs so that maibalik natin sa national stockpile na nasa 5.2 million dapat yung nakapreposition sa more than 1,000 warehouses ng departamento. Opo. Alright. Ma'am, baka may update kayo doon sa bilang ng mga naapektuhan po nitong magkasunod na bagyo at ng habagat po. Nadadagdagan po ba lalo, ma'am? Well, actually, na dagdagan yung evacuation centers na activated. Nasa 502 na po ito as of 6 p.m. tonight, na kung saan nga po mahigit 13,000 na families o mahigit 45,000 po na katao ang pansamantala ay nanunuluyan dyan sa mga warehouses na yan. Ito ay simula pa noong pong naapektuhan tayo ng Bagyong Luis and then Bagyong Maymay at ng enhanced southwest monsoon. Kanina, galing tayo ng Bacolor, Pampanga at nakita natin nga yung evacuation center. So, ito po ay nagpapatuloy pa rin po yung pagpapahatid natin ng tulong. As of 6 p.m. tonight, nasa mahigit 650 million pesos worth of humanitarian assistance na yung ating naipabot at nasa mahigit 1.1 million family food packs na ang ating pong naibahagi as augmentation support to the local government units. At alam niyo po, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtulong sa mga local partners po natin because we really wanted to ensure na lahat po ng apektadong pamilya ay nababahagi na ng tulong. Napakalinaw. Si Kyrene, salamat sa laging pagiging bukas ng DSWD. Ma'am, mag-iingat kayo lagi. Thank you. Maraming salamat din, Glenn and Henry. Magandang gabi sa inyo. Yan, kapuso, mga ka-riding in tandem, si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Yan tandem, ha?